Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at sumasahod ng SSS pension, makinig kayo ng mabuti dahil ito ang pinakamalaking balita na matagal nating hinintay. Hindi ito chismis, hindi ito bola-bola, hindi ito peke na Facebook post. Ito ay opisyal na announcement mula sa mismong Social Security System at Department of Finance. Nagsimula na ang bagong pension increase ngayong Setyembre 2025 at hindi po ito one-time lang. 3 taon po itong magpapatuloy hanggang 2027 at bawat taon ay tataas pa lalo ang inyong pensyon. Para sa mga retirement at disability pensioners, makakakuha kayo ng 10% na dagdag bawat taon. Para naman sa mga survivor pensioners, ang mga asawa at anak ng mga yumaong miyembro, 5% naman ang dagdag ninyo bawat taon. Ngayon ang tanong, magkano ba talaga ang magiging pensyon natin? Kung ikaw ay average na retirement pensioner na kumikita ng halos 4,923 piso bago ang increase na ito, ngayong Setyembre 2025 ay tataas na ito ng 10%. Ibig sabihin, dadagdag ng halos 472 piso sa inyong monthly pension, kaya magiging 5,415 piso na. Pero hindi dito natatapos. Susunod na taon, Setyembre 2026, dagdag uli ng 10%, at sa 2027, isa pang 10%. Pagdating ng Setyembre 2027, ang dating 4,923 piso na pensyon ninyo ay magiging 6,548 piso na. Dagdag na 1,625 piso sa bawat buwan. At ito ay 33% na kabuuang pagtaas. Isipin ninyo, sa loob ng 3 taon, makakakuha kayo ng total additional amount na 41,145 piso. Hindi po ito maliit na halaga para sa ating mga seniors na umaasa sa pensyon para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Pero sandali lang, bago kayo masyadong masaya, kailangan nating intindihin kung sino ang qualified dito at paano natin makukuha ang dagdag na ito. Ang unang requirement, dapat ay active pensioner ka as of August 31st, 2025. Ibig sabihin, kung nakatanggap ka ng pensyon noong August 2025, automatic kang qualified sa September increase. Hindi na kailangan mag-apply, hindi na kailangan pumunta sa SSS office at hindi na kailangan ng kahit anong dokumento. Automatic na ilalagay ang dagdag sa inyong existing bank account kung saan dumadating ang inyong monthly pension. Pero kung hindi ka nakatanggap ng pensyon noong Agosto 30, 2025, hindi ka kasama sa first tranche. Dapat hintayin mo na maging active pensioner ka bago mag-Agosto 31 ng 2026 para sa second tranche o Agosto 31 ng 2027 para sa third tranche. Kaya ang advice ko sa inyo, kung malapit na kayong mag-60 taong gulang at may 120 buwanang kontribusyon na, mag-apply na kayo ngayon para hindi kayo mahuli sa mga susunod na taon. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado kung paano gumagana ang compounding increase na ito dahil ito ang bagay na maraming tao ang hindi naiintindihan. Halimbawa, mayroon kayong pensyon na 2,200 piso bago mag-September 2025. Pagdating ng September 2025, tatanggap kayo ng 10% na increase kaya magiging 2,420 piso ang inyong pensyon. Pero ang hindi naiintindihan ng iba, ang susunod na 10% ay hindi na based sa original na 2,200 piso. Ang basehan ay yung 2,420 piso na. Kaya sa Setyembre 2026, ang dagdag ay 10% ng 2,420 na magiging 2,662 at sa 2027, 10% naman ng 2,662
kaya magiging 2,928. Sa kabuuan, ang dating 2,200 piso ay naging 2,928 piso, isang dagdag na 728 piso bawat buwan. Ito ay dahil sa compounding effect, kung saan ang bawat increase ay nakabase sa bagong amount, hindi sa orihinal. Kaya mas malaki ang actual peso increase sa bawat taon kahit pareho ang percentage. Para sa mga survivor pensioners naman, ang increase ay 5% lang bawat taon. Kung ang inyong survivor pension ay 3,000 piso bago ang September 2025, dadagdagan ito ng 5%, kaya magiging 3,150 piso. Sa 2026, dagdag ng 5% uli sa 3,150 piso, kaya magiging 3,307 piso at 50 sentimo. At sa 2027, magiging 3,472 piso at 88 sentimo. Sa kabuuan, ang dating 3,000 piso ay naging 3,472 piso at 88 sentimo, isang dagdag na 472 piso at 88 sentimo buwan-buwan. Sa loob ng 3 taon, ang survivor pensioners ay makakakuha ng 16% total increase, na malaki pa rin considering na ang survivor pension ay hindi based sa contribution record ng namatay na miyembro. Pero tandaan ninyo, ang mga numero na ito ay estimates lang based sa average pension. Ang actual pension amount ninyo ay depende pa rin sa inyong contribution history, kung gaano katagal kayo nag-contribute at kung magkano ang monthly salary credit ninyo noon. Kung mas mataas ang contributions ninyo at mas matagal kayong nag-contribute, mas mataas din ang pension ninyo at mas malaki ang peso increase na makukuha ninyo. Halimbawa, kung ang pension ninyo ay 8,000 piso buwanan, ang 10% increase ay 800 piso, hindi lang 472 piso. Kaya importante na maintindihan na ang percentage increase ay pareho para sa lahat, pero ang actual peso amount ay magkakaiba depende sa base pension ninyo. Ngayon, pag-usapan natin ang ika-13 buwan na pensyon na alam kong marami sa inyo ang naghihintay bawat Disyembre. Magandang balita, kasama rin ang bagong pension increase dito. Kung dati ay 4,923 piso ang inyong 13th month pension, ngayong Disyembre 2025, dahil may increase na kayo simula Setyembre, ang inyong 13th month pension ay katumbas na ng inyong bagong buwanang pensyon. Kung 5,415 piso na ang monthly pension ninyo, ganyan din ang 13th month. At sa Disyembre 2026, kung 5,756 na piso na ang monthly ninyo, ganyan din ang 13th month. Kaya makikita ninyo na tumataas din ang holiday bonus ninyo bawat taon. Sa fact, ngayong December 2025, ang SSS ay naglabas na ng total 18.8 bilyon para sa 13th month pensyon ng 30,660 pensioners. Ang pera ay nai-credit na sa 2 batches. First batch noong Disyembre 1 at second batch noong Disyembre 4. Kaya kung hindi pa ninyo na-check ang inyong bank account, tignan ninyo na dahil dapat nandyan na ang inyong 13th month pension na mas mataas dahil sa September increase. Pero may mga tanong din na natatanggap ako tungkol sa possible clawbacks o pagbabawas. Makinig kayo dahil importante ito. According to the SSS, walang clawback dito. Ang increase na ito ay permanente at hindi na babawiin. Pero may ilang situations kung saan pwedeng masuspend ang inyong pensyon. Una, kung bumalik kayo sa trabaho pagkatapos mag-retire at edad ninyo ay below 65 years old, ang pension ninyo ay temporarily suspended. Pero pagdating ninyo ng 65 taong gulang, kahit employed pa rin kayo, ang pensyon ay magsisimula ulit at kasama na doon ang lahat ng increases na na-implement na. Pangalawa, kung hindi kayo mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP,
Ito ay requirement bawat taon para i-confirm na buhay pa kayo at entitled pa rin sa pension. Pero recently, ang SSS ay nag-announce na ire-review nila ang guidelines para sa mga pensioners na 80 taong gulang at pataas para hindi masyadong mahirap para sa kanila. Pwede nang gumawa ng home visits ang SSS personnel para sa mga seniors na hindi na makalakad ng maayos. Kaya ang advice ko, kung ikaw ay 80 pataas o kilala mo ang 80 pataas na mahirap na pumunta sa SSS, contact ninyo ang local SSS branch ninyo at magtanong tungkol sa home visit option. Sa usaping tax naman, magandang balita para sa inyo. Ang SSS pension ay tax exempt. Hindi kayo magbabayad ng income tax sa inyong monthly pension. Kahit tumataas ang pension ninyo dahil sa increase na ito, walang tax na kakaltas doon. Ang BIR ay nag-clarify na ang Social Security benefits ay exempt from withholding tax under the tax code. Kaya ang buong amount ng increase ay mapupunta talaga sa inyo. Pero kung may iba kayong source of income bukod sa SSS pension, yung iba pang income na yon ay subject pa rin sa tax. Pero ang SSS pension mismo, laging tax-free yan, maliit man o malaki. Para sa mga nagtatanong kung paano makikita ang actual new pension amount ninyo, may online calculator ang SSS sa My SSS portal. Pero ang calculator na yan ay para sa mga hindi pa nagre-retire, para makita nila kung magkano ang pension nila in the future. Para sa mga current pensioners na tulad ninyo, ang pinakamadaling paraan ay tignan ang bank statement ninyo. Ang first pension payment na may September 2025 increase ay dapat na nakatanggap na kayo. Kung dating 4,923 piso ang pension ninyo at ngayon ay 5,415 piso, alam ninyo nang may increase na. Kung hindi pa ninyo nakikita ang increase sa inyong account, tumawag sa SSS hotline 800-29-41 o pumunta sa nearest SSS branch ninyo. Pero based sa reports, ang majority ng pensioners ay nakatanggap na ng tamang amount with increase starting September. Ngayon, pag-usapan natin ang SSS office tips para sa mga kailangan pang mag-follow up or mag-inquire. Una, mag-schedule muna kayo ng appointment sa My SSS portal bago pumunta. Hindi na panahon ng pila ng ilang oras sa labas, may appointment system na sila na pwede ninyong i-book online. Pangalawa, kung hindi kayo marunong gumamit ng online, pwede kayong humingi ng tulong sa mga apo ninyo o sa barangay hall kung saan may computer literacy programs. Pangatlo, magdala ng valid ID lagi at ng SSS number ninyo. At kung may discrepancy sa records ninyo o kulang ang information, dito pa lang ay mag-submit na kayo ng requirements para ma-update ang records ninyo. Maraming pensioners ang delayed ang pension dahil hindi updated ang contact information or bank details. Kaya siguraduhing tama ang lahat ng information ninyo sa SSS system. Tungkol naman sa payout strategies para ma-maximize ang retirement income ninyo, may ilang tips ako. Una, kung kayo ay may pension booster account, ituloy ninyong mag-contribute doon dahil ang pension booster ay voluntary savings program na may projected return na 7.2% annually. Ito ay tax-free din at pwedeng dagdag retirement fund ninyo on top ng regular pension. Pangalawa, kung may savings kayo, i-consider ninyong i-invest sa time deposits or government bonds na safe pero may return. Huwag ninyong iiwan ang pera sa regular savings account na halos walang interest. Pangatlo, kung physically fit pa kayo at kaya pa magtrabaho ng part-time, allowed naman yan pagdating ninyo ng 65 taong gulang kahit pensioner ka na. Ang pension ninyo ay hindi na masususpend kahit employed kayo after 65. Pang-apat, mag-budget ng maayos. Alam kong tumaas na ang pensyon, pero tumaas din ang presyo ng bilihin. Kaya gumawa ng monthly budget para alam ninyo kung saan napupunta ang bawat piso. May isa pang programa ng SSS na dapat ninyong malaman, ang Loan Light powered by Union Bank. Ito ay para sa mga miyembro na nangangailangan ng pera pero ayaw patulan ng mga loan sharks. Ang interest rate ay mas mababa compared sa mga 5-6 na sangla. Pero para sa mga pensioners na tulad ninyo, ang advice ko ay iwasan ang utang kung pwede. Gamitin ang pension increase para sa basic needs, emergency fund,
at pagkain. Pero kung talagang emergency at kailangan ng lump sum amount, at least alam ninyo na may legitimate option kayo sa SSS. Sa mga nagtatanong din tungkol sa calamity loan, may magandang balita. Ang SSS ay nag-announce na bababa ang interest rate ng calamity loan from 10% to 7% per annum. At pwede na rin kayong mag-renew after 6 na buwan, hindi na 1 taon. Kaya kung may sakuna tulad ng bagyo o lindol at kailangan ninyo ng financial assistance, mas accessible na ang calamity loan program. Pero uli, kung pensioner na kayo at wala ng contributions, hindi kayo eligible sa loan programs. Ang loan programs ay para sa active contributing members lang. Ang isa pang concern na naririnig ko ay tungkol sa fund life ng SSS. May mga nag-aalala na baka maubos ang pondo dahil sa pension increase. Pero ang SSS ay naglabas na ng actuarial report na nagpapakita na ang fund life ay hanggang 2,049 pa rin kahit may pension increase. Ang original projection ay 2,053, pero dahil sa increase, naging 2,049. Pero ang SSS ay committed na ibalik ang fund life sa 2,053 through coverage expansion at improved collection. Ibig sabihin, mas maraming bagong miyembro at mas maganda ang collection ng contributions. At sa totoo lang, ang 2,049 ay 24 na taon pa. Kaya ang current pensioners ay hindi dapat mag-alala na mauubos ang pondo. Secure pa rin ang inyong monthly pension. Para sa mga magre-retirect pa lang at nagpaplano, ito ang reminder ko sa inyo. Ang pension ninyo ay computed based sa inyong contribution history. Kaya habang may trabaho pa kayo, ituloy ninyo ang regular contributions at kung pwede, mag-contribute kayo sa highest monthly salary credit bracket na kaya ninyo. Ang maximum na contribution ngayon based sa 30,000 piso monthly salary credit. Kung kayo ay self-employed or voluntary member, mas mabuti na mag-contribute kayo consistently at sa highest amount na afford ninyo para mas mataas ang pension ninyo in the future. At remember, kailangan ninyo ng minimum of 120 monthly contributions para qualified sa monthly pension. Kung kulang kayo, pwede kayong mag-contribute pa bilang voluntary member kahit hindi na kayo employed. May tanong din tungkol sa kung paano magiging monthly payment schedule. Ang SSS pension ay usually nakaka-credit sa bank account ninyo between 1st to 5th day ng buwan. Pero may instances na nalilate ng konti depende sa bank processing. Kung ang pension ninyo ay through remittance centers tulad ng Palawan, LBC or Cebuana, ang schedule ay parehong first week ng buwan din. Kaya ang advice ko, huwag kayong magpanik kung hindi pa dumating ng exactly first day, pero kung lagpas na ng 10 araw at wala pa rin, dun na kayo mag-follow up sa SSS or sa bank ninyo. Para sa mga nag-iisip kung dapat nila i-switch ang bank account nila sa ibang bangko, ang SSS ay nag-allow ng bank account change. Pero kailangan ninyong mag-submit ng requirements at mag-process ng ilang weeks. Kaya kung satisfied naman kayo sa current bank ninyo at walang problema sa crediting, hayaan ninyo na lang. Pero kung may problema tulad ng madalas na delays or mataas ang maintaining balance requirements, pwede ninyong palitan. Pero gawin ninyo ito after ma-receive ninyo ang 13th month pension para walang aberya sa holidays. Ang bottom line, mga kababayan, ang bagong pension increase na ito ay tunay na game changer para sa ating 3.8 milyong SSS pensioners. Ang increase na ito ay hindi basta-basta 1,000 piso one time. Ito ay structured 3-year program na compounding ang increase. Ibig sabihin, tumataas din ang dagdag bawat taon. Para sa average retirement pensioner, ang total additional income over 3 years ay 41,145 piso. Para sa survivor pensioners, kahit mas maliit ang percentage, malaki pa rin ang tulong, especially sa mga byuda at mga anak ng mga yumaong miyembro. Ang ginawa ng SSS at ng gobyerno ay balance ang pangangailangan ng pensioners at ang sustainability ng fund. Kaya tayo ay secured na makakakuha ng pension for many years to come.
Ang importante ngayon ay i-check ninyo ang inyong bank accounts kung nakatanggap na kayo ng increased pension starting September 2025. Kung may problema or discrepancy, immediately mag-contact sa SSS. Siguraduhing updated ang inyong contact information at bank details sa SSS records at huwag kayong maniniwala sa mga fake news or scammers na magsasabi na kailangan ninyong magbayad para makuha ang increase. Walang bayad ang increase na ito. Automatic yan. Ang mga scammer ay magpapanggap na taga-SSS at hihingi ng bank details o pera. Huwag kayong papakain sa kanila. Ang SSS ay hindi humingi ng bayad para sa increase na ito. At lastly, mga kababayan, ang pension increase na ito ay resulta ng mahabang pag-aabang at advocacy ng mga pensioners, labor groups at mga lawmakers. Salamat sa ating Pangulo, sa Department of Finance at sa SSS Management dahil nakinig sila sa ating hinaing. Pero ang trabaho ay hindi pa tapos. Patuloy nating panghawakan ang SSS. Patuloy nating bantayan ang implementation at patuloy nating i-maximize ang benepisyo na ito para sa ating kinabukasan at sa kinabukasan ng ating mga anak at apo. Kung may mga katanungan kayo or concerns, huwag kayong mahiyang magtanong. Pumunta sa SSS branch, tumawag sa hotline, or mag-email. Mayroon din silang My SSS portal na pwede ninyong i-access anytime. Ang importante, alam ninyo ang inyong karapatan at alam ninyo kung paano i-maximize ang inyong retirement benefits. Salamat sa pakikinig at naway makatulong ang impormasyong ito sa inyong lahat. Mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas at mabuhay ang ating SSS pensioners.